Pinagdugtong-dugtong na kawayan muna ang nagsisilbing tulay ng ilang taga Santa Fe habang hindi pa naayos ang nasirang bahagi ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Posibleng abutin pa kasi ng isang buwan bago malagyan niya ng pansamantalang one-way na daan. Nakatutok live si Rafi T. Rafi. Dito nga sa aking kinaroroonan ni Emil, makikita dito sa aking likuran yung putol na bahagi nitong Pangasinan Nueva Vizcaya Road dito sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Hindi lang natabunan kundi yung mismong kalsada yung tinangay ng landslide. Kaya naman hindi ito madadaan sa simpleng clearing operation lang para ito ay mabuksan. Mula sa himpapawid, kita ang uka sa bahaging ito ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Ilang metro ng konkretong daan ng putol at nahulog sa ilog sa ibaba ng kalsada. Sa kabutihang palad, walang kabahayan sa ibabang bahagi ng guho. Pero malaki raw ang epekto ngayon ng pagkaputol ng kalsadang nagdurugtong sa Santa Fe Nueva Vizcaya patungong Tayog at Santa Maria sa Pangasinan. Kaya nito, imbis na lalapit ang travel ng mga sasakyan papunta ng Manila daan ng Pangasinan, wala na. Paano na kami? Bukod sa mas mabilis na daan ito patungo sa T-Plex para sa mga manggagaling ng Isabela, Kalinga at Cagayan, marami rin ang nakatira sa 4 na barangay ng Santa Fe na wala nang magawa kundi tumawid sa pinagdugtong-dugtong na kawayang nagsisilbing pansamantalang tulay. Na-inspeksyon na raw ito ng isang lokal na kontraktor ng lokal na pamahalaan. Bato ang gilid ng bundok kaya posibleng abutin daw ng isang buwan para malagyan ito ng pansamantalang one-way na daan. Kung mabilis tayo, hindi aabutin ng isang buwan. Ganun po. Lalo kung tutulong ang highways, oo. Kung kukutungin, wala na naman. Kutungin na po. Humigit kumulang 20 landslide pa raw ang hindi pa nabubuksan sa kahabaan ng kalsadang ito. Maging mga bahagi ng bundok na may slope protection, gumuho rin matapos masira ang net na harang. Sa bahaging ito naman ng ilog na bumabaybay sa kalsada, bumagsak din ang isang bahagi ng konkretong retaining wall, dahilan para abutin ng tubig ang bahay nila Nanay Maria Teresa. Sa kabutihang palad, nag-evacuate sila bago ito mangyari. Sira ang kanilang kusina at malapit nang gumuho ang kanilang buong bahay. Pero hindi nakaalis ang isang alagang aso sa kabilang pampang. Nahulog din ang isang sasakyan. Nakita ko nga po yung bahay ko na nauna na po yung kusina na bumagsak. Wala na po Hindi po namin alam kung saan nga po kami pupunta. Pati yung kabuhayan nga po namin patay. Wala po kaming, naisalba lang po namin yung mga gamit namin na iba, yun nga wala na kami matitirahan. Pakiusap ngayon ng mga residente dito ay madali naman sana yung pagkukumpani dito sa kanilang nasirang kalsada para naman hindi sila magtiyaga dito sa maliit at delikadong tulay dito sa may landslide area. Samantala para sa ating mga kababayang naisa ng mapaikli yung kanilang biyahe mula dito sa Vizcaya patungo sa Pangasinan, balik Maharlika Highway po muna ulit kayo hanggat hindi pa naisasaayos ang kalsadang ito. Yan ang latest mula dito sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Emil. Maraming salamat at ingat kayo, Rafi Tima.